May bagong rule ang SC sa 10 session days. Ay, perfect talaga. How much? Ito lang yun eh. Ba't nila binago ang rule? Ibig sabihin, hawak ng mga Duterte ang SC sa leeg. Ano pa kaya yung mga ordinaryong Pilipino kaya tanga na lang ang boboto dyan? Di na yan ma-impeach. Hawak niya SC eh. Binaliktad, iba ang session days sa House of Representatives at iba rin ang calendar days sa ordinaryong Pilipino. Pero iba nila, basahin natin kung ano yung sinabi nila. Within 10 session days from its endorsement, a session day only for purposes of this constitutional provision means a calendar day which the House of Representatives holds a plenary session. Pero hindi yan yung nasa constitution natin, yung 1987 constitution natin. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof which shall be included in order of business within 10 session day. So, hindi dapat. May sariling 10 session days ang Kamara de Representante natin or House of Representatives. Tuloy natin. And referred to the proper committee within 3 session days. Thereafter, the committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report on the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendar for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. So, mali. Pero meron naman silang sinabing, okay, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House. So, ito dapat yung sinunod. Nandun tayo sa letter C eh. Rule 2, Section 2 ng 1987 Constitution, yung nangyari dun sa fourth complaint is ito. A verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Pero binaluktot nila, ginawa nila ng paraan. Ito lang yun eh. Masasabi ko, tanga na lang talaga ang boboto sa mga Duterte. Kasi kahit SC, hawak nila sa leeg, ano pa kayong mamayang Pilipino? Ano pa kayong mga galit na vlogger sa kanila? Malamang ipapataygihan nila yun. May listahan na nga sila eh. Sabi ng mga kakamping eh, ng mga malalaki ang mga views na vlogger. Ganun siya ka-power. Right? Hawak niya ang SC. Ito din, impeachable din sila. Ba't di natin itry na impeach ang isa sa mga SC at gamitin kung ano, yung dun sa rules na ginawa nila? Diba? Try natin. Impeach isa sa mga SC para matry natin kung okay yung rule na ginawa nila. Right? Duh. What the F? Ganun kabulok ang sistema natin sa Pilipinas. As in, ganun kabulok. Kaya mga kawawa, yung mga katulad natin, dukha, yagit, hampas lupa, patay gutom. Diba? Grabe sila. Hawak nga. Hawak talaga. Hindi ko alam kung how much, pero hawak. So what more pa? Kung ang kataas-taas ang Padre Faura, hawak ng mga Duterte, ano pa kaya tayo mga Pilipino? Malamang yan shaggy na lahat ng mga against sa kanila. Kaya Gen Z, parang awan niyo na. Magparehistro na kayo. Dito pa lang. Voting na lang talaga. Uumpisahan na. Yan tatay digong nyo. Diyan sa ICI. I know. Mali pala. ICC. Diba? Sana nga umpisa na yan. Para magkaalaman na. To think, diba? Sinungaling naman talaga. Saan sila kumukuha ng pera? 150 million a month? Almost 2 billion na yung nagastos nila dyan. Sa tatay nila. Saan sila kumukuha ng pera? Kundi sa Pogo. Sa mga DL, drug lord. Sa mga nakaw nilang bilyon-bilyon sa atin, sa mga taxes natin. What the F? Big F. Sa mga dutai.